Isang mapagpalang sandali sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat na susubok sa ating pangunawa tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala. Madalas nating sabihin na kilalang-kilala na natin ang isang tao, lalo na kung siya ang kabiyak ng ating puso. Ngunit sapat na nga ba ang mga halik at yakap para masabing alam mo na ang lahat sa kanya? Paano kung ang pinakamabango mong alaala ay biglang bahira ng isang amoy na hindi mo maintindihan? Isang amoy na magbubukas sa pinakamatinding bangungot ng inyong pagsasama? Perpekto. Iyon ang salitang laging pumapasok sa isip ni Agos del Mundo sa tuwing pagmamasdan niya ang kanyang mag-ina. Sa hapagkainan, sa ilalim ng mainit na liwanag ng kanilang ilaw, ang halakhak ng kanilang 6 na taong gulang na anak na si Huni ay musika sa kanyang pandinig. Si Diwa naman, ang kanyang asawa, ay nakangiting pinupunasan ang gilid ng labi ng bata. "Itay, itay! Sabi po ni teacher, I got the highest score sa drawing class." Masiglang pagkukwento ni Huni habang iwinawagayway ang isang papel na puno ng makukulay na guhit ng isang bahay at 3 tao na magkakahawak kamay. "Wow! Ang galing-galing naman ng prinsesa ko!" Puri ni Agos, ginulo ang buhok ng anak. Tumingin siya kay Diwa at sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Isang tingin na napuno ng pagmamahal at kontentong pakiramdam. Ito ang buhay na pinangarap niya, isang masayang pamilya, isang maayos na tahanan, isang asawang ubod ng bait at ganda. Walang gusot, walang bahid. Perpekto. "Kumain ka pa, mahal," malambing na sabi ni Diwa habang nilalagyan ng kanin ang plato ni Agos. "Napagod ka yata sa trabaho." Ngumiti si Agos. "Basta't uuwi ako sa inyo, nawawala lahat ng pagod ko." Ang gabing iyon ay natapos tulad ng dati. Puno ng tawanan, kwentuhan at pagmamahal. Matapos tulungan si Huni sa kanyang takdang aralin at ihatid ito sa silid para matulog, sabay na pumasok sa kanilang kwarto sina Agos at Diwa. Pagod ngunit masaya, nahiga si Agos sa kama habang naghahanda si Diwa sa pagtulog. Napanood niya ang bawat galaw nito, ang pagsuklay sa mahaba nitong buhok, ang paglagay ng cream sa mukha. Siya pa rin ang babaeng pinakasalan niya 5 taon na ang nakalipas. Simple, maganda, at mabango. Nang sa wakas ay tumabi na ito sa kanya, agad niya itong niyakap mula sa likuran. Isiniksik niya ang kanyang mukha sa leeg nito, handa nang langhapin ang pamilyar na amoy ng lavender na shampoo at losyon. Ngunit may iba. Kumunot ang noo ni Agos. May isang amoy na hindi pamilyar, isang amoy na hindi kaaya-aya. Hindi niya ito mawari noong una. Inamoy niya muli, mas malalim sa pagkakataong ito. At doon, naging malinaw. Amoy lansa. Parang pinaghalong amoy ng mamasa-masang lupa at dugo. Bahagya siyang umatras. "Mahal, saan ka galing kanina?" Tanungin niya. Nawala ang lambing sa kanyang boses. Naramdaman niya ang bahagyang paninigas ng katawan ni Diwa. "Dito lang sa bahay buong araw, bakit? Sigurado ka?" Muli niyang inamoy ang buhok nito. Nandoon pa rin. Mas malinaw ngayon. Isang amoy na hindi nababagay sa kanilang malinis na silid, sa kanilang perpektong buhay. "May kakaibang amoy sa'yo, Diwa." Humarap ito sa kanya at sa dilim ng kwarto, nakita ni Agos ang pagkagulat sa mga mata nito. O baka naman, takot? Aamoy? "Baka pawis lang, mahal. Naglinis ako ng garden kanina," sabi nito. Pilit nang ngumingiti. Umiling si Agos. Ang pagkadismaya ay nagsisimulang pumalit sa kanyang pagmamahal. "Hindi ito amoy pawis. Alam ko ang amoy ng pawis. Iba ito. Ang baho, Diwa. Para kang galing sa kung saang maruming lugar." Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mukha ng asawa. "Agos, ano ka ba? Baka guni-guni mo lang yan." "Hindi ito guni-guni." Medyo tumaas na ang boses niya. Umupo siya sa kama. "Maligo ka ulit."
Hindi ako makakatulog sa tabi mo ng ganyan. Tumulo ang mga luha ni Diwa. Grabe ka naman magsalita. Nasasaktan ako. Ngunit ang pagiging maarte ni Agos sa kalinisan at kaayusan ay nanaig. Ang amoy na yon ay parang isang dumi na dumikit sa perpekto niyang mundo. Nasasaktan? Ako, nahihirapan akong huminga. Ano ba kasing ginawa mo? Saan ka ba talaga nagsusuot? Wala nga, giit ni Diwa. Humihikbi na. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang pagtanggi nito ay lalo lang nagpainit ng kanyang ulo. Para sa kanya, ang amoy ay katumbas ng isang lihim. Isang maruming lihim. Ayoko ng amoy na yan, Diwa. Nakakadiri. Hindi na niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang isang unan at inihagis ito sa paanan ng kama. Doon ka sa sala matulog. Hindi ko matiis. Lumabas ka. Natigilan si Diwa. Ang mga mata nito ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Walang imik. Dahan-dahan itong tumayo. Kinuha nito ang unan sa sahig kasama ang isang kumot. Hindi na ito nagsalita pa. Bago ito tuluyang lumabas ng pinto, lumingon ito sa kanya. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa mga pisngi nito. Pagkatapos, isinara nito ang pinto ng marahan. Naiwan si Agos sa katahimikan ng silid. Ang amoy ay tila naiwan pa rin sa hangin, isang paalala ng nangyari. Humiga siyang muli, puno ng galit at pagkadismaya. Kinabukasan, nagising si Agos na mag-isa. Ang galit niya kagabi ay napalitan ng isang malamig na pakiramdam. Bumangon siya. Inaasahang makikita si Diwa sa kusina. Ngunit tanging si Yaya Pipay lang ang nandoon. Sir Agos, good morning po. Nasa banyo po si Ma'am Diwa. Naliligo. Bati nito. Tumango lang siya. Pumasok siya sa kanilang silid. Ang amoy kagabi ay wala na. Ngunit ang alaala nito ay nanatili. Isang bagay ang sigurado. Kailangan niyang malaman kung saan nanggaling iyon. Binuksan niya ang kanilang aparador. Nagkunwaring naghahanap ng damit. Inisa-isa niya ang mga damit ni Diwa. Walang kakaiba. Nang bubuksan na sana niya ang cabinet kung saan nakalagay ang mga damit na panlaba, may napansin siyang nakaipit sa pinakasulok sa likod ng mga lumang kumot. Isang itim na plastic bag. Dahil sa kuryosidad, hinila niya ito palabas. Malamig ito sa kanyang hawak at tila basa-basa. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pagkakatali nito, ang pamilyar na amoy mula kagabi ay biglang sumingaw, mas matindi, mas nakakasulasok, at sa loob, nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Mga damit ni Diwa, puno ng mga mantsa. Madilim na pulang mantsa. Nanginginig ang mga kamay ni Agos habang hawak ang itim na plastic bag. Ang bigat nito ay hindi lang dahil sa laman, kundi dahil sa bigat ng posibleng kahulugan nito. Dahan-dahan, itinaas niya ang dulo ng isang t-shirt na nasa loob. Puti ang orihinal na kulay nito, ngunit ngayon nababahiran ng malalaking patak ng nanuyo at maitim na dugo. Sa ilalim nito, isang maong na pantalon, mas matindi ang pagkakababad sa parehong pulang likido. Ito ang mga damit ni Diwa. Kilala niya. Ang lansa. Ito ang amoy na yon. Ang amoy na ipinagtulakan niya sa asawa kagabi. Hindi ito galing sa kung saang maruming lugar. Galing ito sa dugo. Napaatras si Agos na bitawan ng damit na parabang napaso siya. Bumagsak ito sa sahig na may mahinang kalabog. Inilalantad ang kabuuan ng kasuklam-suklam na itsura nito. Ang isip niya ay naglakbay sa kung ano-anong madidilim na posibilidad. Aksidente? Krimen? Biktima ba si Diwa? O hindi niya matapos ang tanong sa kanyang isipan? Masyadong masakit, masyadong imposible. Ang kanyang Diwa? Ang mabait at malambing niyang asawa? Sakto sa sandaling iyong yon, bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Diwa, nakatapis ng puting tuwalya. Ang buhok ay basa pa at nakabalot sa isa pang tuwalya. Amoy sabon at shampoo. Malinis, inosente. Ngumiti pa ito ng bahagya nang makita siya. Isang pilit na ngiti
na puno ng pag-asa na baka okay na sila. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho nang masundan ng mga mata nito ang tingin ni Agos. Isang tingin na nakatuon sa sahig, sa damit na puno ng dugo. Nakita ni Agos ang pagbabago sa mukha ng asawa. Ang kulay ay tila hinigop mula sa mga pisngi nito. Iniwan itong maputlang maputla. Ang mga mata nito ay nanlaki sa purong takot. Agos, nautal na sabi nito. Ang boses ay isang mahinang bulong. Dahan-dahang itinuon ni Agos ang kanyang tingin mula sa damit pabalik sa mukha ni Diwa. Ang galit niya kagabi ay wala na. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang bagay na mas malalim, mas nakakatakot. Isang malamig na pagdududa. Ano to, Diwa? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Itinuro niya ang damit sa sahig. Ipaliwanag mo sa kinto. Napahakbang paatras si Diwa, napakapit ng mahigpit sa kanyang tuwalya. Umiling-iling ito, ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Pakiusap, maniwala ka sa kin. Maniwala? Tumawa si Agos, isang tawang walang bahid ng saya. Paano ako maniniwala? Isang linggong may kakaiba sa'yo. Balisa ka. At kagabi, ang amoy mo. Diwa, amoy dugo ka. Tapos ito, damit mong basa sa dugo. Tinago mo sa aparador. Anong gusto mong isipin ko? Hindi ko masabi. Humagulgol ito. Hindi ko pwedeng sabihin. Pero wala akong ginawang masama. Pakiusap, Agos. Lumapit siya. Bawat hakbang ay mabigat. Hinawakan niya ito sa balikat. Hindi mahigpit, ngunit sapat para maramdaman nito ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sino ang may gawa niyan? Nasaktan ka ba? May nanakit ba sa'yo? Sabihin mo, sakin. Umiling lang ito ng umiling. Ang mga hikbi ay lalong lumalakas. Ang pagtanggi nitong magsalita ay parang mga pader na itinatayo sa pagitan nilang dalawa. At sa bawat segundong lumilipas, lalong tumataas ang mga ito. Sa gitna ng kanilang komprontasyon, may kumatok ng 3 beses sa pinto ng kanilang silid. Ma'am, sir, handa na po ang almusal. Gising na rin po si Huni. Boses yon ni Yaya Pipay. Ang boses mula sa labas ay isang malupit na paalala ng normalidad. Isang normalidad na tila unti-unti nang nawawasak sa loob ng silid na yon. Nagkatinginan sila ni Diwa, isang tingin na puno ng takot. Mabilis na pinunasan ni Diwa ang kanyang mga luha. Susunod na kami, Yaya. Pilit niyang pinasigla ang boses. Nang mawala na ang mga yabag ni Yaya Pipay, muling hinarap ni Agos ang asawa. Ang kanyang pasensya ay paubos na. Ayusin mo ang sarili mo, mariin niyang sabi. Huwag kang magpapakita ng kahit ano kay Huni. At mamaya, pagkaalis niya papuntang eskwela, mag-uusap tayo. Dinampot niya ang t-shirt na may dugo mula sa sahig. Hawak ito sa 2 daliri na para bang isang maruming basahan. Iwinasiwas niya ito sa harap ni Diwa. Bibigyan kita ng 1 araw, Diwa. Sabi niya, ang boses ay halos pabulong na sa tindi ng pinipigil na emosyon. 1 araw para sabihin, sakin ang buong katotohanan. Kapag hindi mo sinabi, ako mismo ang mag-uulat nito sa pulis. Naiintindihan mo? Hindi sumagot si Diwa. Nakayuko lang ito. Ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Iniwan siya ni Agos na nakatayo roon at nagtungo sa sarili nilang banyo para mag-ayos. Nang lumabas siya, bihis na si Diwa. Nakaupo ito sa gilid ng kama, nakatulala. Ang mukha ay blangko. Sa ibabaw ng bedside table, biglang umilaw ang screen ng cellphone nito. Nag-vibrate ito ng 1 beses. Napansin ni Agos ang pag-ilaw ng screen, isang notifikasyon. Bago pa man niya ito mabasa ng buo, ang reaksyon ni Diwa ang pumukaw sa kanyang pansin. Para itong nakakita ng multo. Sa isang iglap,
Nawala ang blangkong ekspresyon nito at napalitan ng lagim. Ang mga mata nito ay nanlalaki. Nakatitig sa screen ng telepono. Kasabay ng malakas na pag-vibrate nito, tila nanuot din sa buong katawan ni Diwa ang panginginig. Mabilis pa sa 4:00, sinunggaban nito ang cellphone na para bang isang ahas na handa siyang tuklawin. Nagmamadali nitong pinatay ang screen, ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Agos, isang litrato, isang tulay, sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang tulay ng dapit hapon. At sa ilalim nito, isang maikling mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Alam ko ang ginawa mo. Nagtaas ng tingin si Diwa. Sinalubong ang nanlilisik na mga mata ni Agos. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Ngunit sa sandaling iyon, alam ni Agos na ang maruming damit at ang mensaheng iyon ay magkadugtong at nagsisimula pa lang ang kanilang bangungot. Ang pag-vibrate ng cellphone sa nanginginig kong kamay ay parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ko. Hindi na ito isang mensahe, isang tawag mula sa parehong hindi pamilyar na numero. Sino yan? Tanong ni Agos. Ang boses ay malamig at matigas. Hindi ako makasagot. Nakatitig lang ako sa screen sa mga numerong tila sumpa. Sagutin mo, Diwa. Utos niya. Loudspeaker? Wala akong pagpipilian. Nanginginig ang daliri ko nang pinindot ko ang answer at ang speaker icon. Katahimikan. Tanging ang mabigat naming paghinga ang maririnig sa silid. Hello? Basag ang boses kong tanong. Isang tawa ang sumagot sa akin. Isang tawang hindi tao. Binago ng teknolohiya, malalim at nakakakilabot. Magandang umaga, Diwa magdiwang, sabi ng boses. Nagustuhan mo ba ang larawan ng paborito mong tulay? Napakapit ako sa braso ni Agos. Ang init ng kanyang balat ang tanging bagay na nagpapatunay na totoo ang lahat ng ito. Sa sino ka? Anong kailangan mo? Simple lang ang kailangan ko, patuloy ng boses. Naiwala mo kasi ang isang bagay na napakahalaga at alam kong kaya mong bayaran ang halaga ng pagkawala nito, 500,000 piso. Bukas na bukas din, 500,000? Napasinghap ako. Saan kami kukuha ng ganoong kalaking pera? Wala kaming ganyang pera. Sabi ko, ang boses ay nanginginig. Huwag mo akong gawing tanga. Ang boses ay biglang naging mas malupit. Alam ko kung saan nagtatrabaho ang asawa mo. Alam ko kung saan nag-aaral ang anak mo. Si Huni, ang ganda-gandang bata. Sa pagbanggit ng pangalan ng anak ko, isang bagay ang pumitik sa loob ko. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Huwag na huwag mong idadamay ang anak ko dito. Sigaw ko. Muli itong tumawa. Nasa sayo yan, Diwa. Bukas, maghintay ka sa text ko para sa detalye. At isang paalala, subukan mong pumunta sa pulis at ang unang balitang lalabas ay ang pangalan mo, kasama ang litrato ng damit mong puno ng dugo. Paalam. Click. Nawala ang tawag. Binitawan ko ang cellphone na para bang apoy. Napaupo ako sa kama. Nanginginig mula ulo hanggang paa. Naramdaman ko ang pag-upo ni Agos sa tabi ko. Diwa, sabi niya, mas mahinahon na ngayon. Kailangan mo nang sabihin sa akin ang totoo. Lahat-lahat. Ang isip ko ay gulong-gulo. Hindi ko alam ang gagawin. Ang tanging tao na naisip kong makakatulong sa akin ay ang taong kasama ko sa gabi ng pangyayaring iyon. Ang pinsan ko. Titeka lang, sabi ko kay Agos. Tatawag lang ako. Kinuha ko ang cellphone at mabilis na idinial ang numero ni Marasigan. Lumayo ako ng kaunti kay Agos. Nagbibigay ng ilusyon ng privacy kahit alam kong dinig na dinig niya ang bawat salita ko. Hello, Diwa. Napatawag ka? Sagot ni Mara. Ang boses ay parang walang kamalay-malay. Mara, humagulgol ako. May tumawag. Alam niya ang nangyari sa tulay. Humihingi siya ng pera. Dinamay niya si Huni. Ano? Narinig ko ang gulat sa boses niya. Shh! Kumalma ka, Diwa. Huwag kang iiyak.
Nasaan si Agos? Alam na ba niya? Oo, nakita niya ang damit at narinig niya ang tawag. Pero hindi niya alam ang buong kwento. Hindi niya alam na kasama kita. Narinig ko ang malalim na paghinga ni Mara sa kabilang linya. Makinig ka sa Kin, Diwa. Huwag na huwag mong sasabihin kay Agos ang tungkol sa Kin. Ayokong madamay siya dito. Mas lalo lang gugulo. Ito ang gawin mo. Ibigay mo ang hinihingi nila. Pero saan tayo kukuha ng ganoong kalaki? Ako ang bahala. Mabilis niyang sagot. May mga alahas ako. Ibebenta ko. Basta't wag mo lang akong babanggitin kay Agos para sa proteksyon niya rin to. Okay? Sabihin mo sa kanya na nasaksihan mo lang, na napilitan ka lang. Maniwala ka sa Kin. Ito ang pinakamabuti para sa lahat. Pagkatapos ng tawag, huminga ako ng malalim. Ang payo ni Mara ay tila may katuturan sa isip kong litong-lito. Ayokong madamay si Agos. Ayokong isipin niya na ang pamilya ko, ang pinsan ko, ay may kinalaman sa isang krimen. Hinarap ko si Agos. Ang mga mata ay puno ng luha. Agos, simula ko, pinipili ang bawat salita. May nasaksihan ako sa tulay ng dapit hapon. Isang away. May nasaktan. Natakot ako. Tumakbo ako, pero may nakakita sa Kin. Pinilit niya akong tulungan siyang itago ang ilang bagay. Pinagbantaan niya ako. Iyon ang dahilan kung bakit may dugo ang damit ko. Hindi ako. Wala akong pinatay, Agos. Pakiusap, maniwala ka. Tinitigan ako ni Agos. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat galaw ko. Hinahanap ang katotohanan. Nakita ko ang pag-aalinlangan, ang sakit, ngunit nakita ko rin ang pagmamahal. Dahan-dahan, hinawakan niya ang kamay ko. Sino? Sinong kasama mo? Nag-iisa lang ako. Pagsisinungaling ko. Napadaan lang talaga ako. Tumango siya. Kahit alam kong hindi siya lubusang kumbinsido. Ngunit sa sandaling iyon, ang pag-aalala para sa aming kaligtasan ay mas nanaig. Sige, sabi niya sa wakas. Hindi na mahalaga yan sa ngayon. Ang mahalaga, kailangan nating tapusin to. Kung pera ang kailangan nila, ibibigay natin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sa yakap niyang iyon, nakaramdam ako ng kaunting kapanatagan, ngunit kasabay nito ay ang matinding bigat ng kasalanan dahil sa aking pagsisinungaling. Magkasama naming sinilip si Huni sa kwarto nito. Mahimbing itong natutulog, yakap ang kanyang teddy bear. Siya ang aming mundo, ang aming dahilan, at gagawin namin ang lahat para maprotektahan siya. Kahit pa nangangahulugan iyon ng pagpasok sa isang madilim na lagusan na hindi namin alam kung saan hahantong. Kinagabihan, habang pinapakalma ko ang aking sarili, muling nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text message mula ulit sa numerong iyon, isang address, isang oras at isang huling babala. Mag-isa kang pumunta, isang maling galaw, alam na ng pulis ang pangalan mo. Ang katahimikan sa loob ng aming bahay kinabukasan ay mas mabigat pa kaysa sa sigawang namagitan sa amin nung mga nakaraang gabi. Nakaupo kami sa sala, sa harap ng isang paper bag na puno ng pera, 500,000 piso, ang buong ipon namin para sa kinabukasan ni Huni. Ngayon, ililigtas nito ang kasalukuyan namin. Pinagmasdan ko si Diwa habang naghahanda siya. Pinilit niyang maging normal ang kilos. Nagsuklay, naglagay ng kaunting kolorete sa mukha para takpan ang pamumutla. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay habang inaabot ang kanyang bag ay hindi nakaligtas sa aking paningin. Mag-iingat ako, mahal, sabi niya. Ang boses ay mahina. Tumango lang ako. Siguraduhin mo, hindi niya alam na wala akong balak na hayaan siyang gawin ito ng mag-isa. Ang sinungaling ay hindi pinababayaan ng kapwa sinungaling. At kahit na nagsinungaling siya sa akin tungkol sa mga detalye, asawa ko pa rin siya. Ina pa rin siya ng anak ko. Hindi ko siya pababayaan.
Nang marinig ko ang pagsara ng pinto ng aming bahay at ang pag-andar ng kanilang sasakyan, mabilis akong kumilos. Kinuha ko ang susi ng aking kotse at sinilip muna si Huni na masayang naglalaro kasama si Yaya Pipay sa hardin. Para sa'yo ito, anak. Sumakay ako sa kotse at maingat na sumunod sa sasakyan ni Diwa. Nagpapanatili ng sapat na distansya para hindi niya ako mapansin. Ang destinasyon? Kapihan sa Kanto. Isang maliit at ordinaryong coffee shop sa isang abalang kanto ng lungsod ng Pag-asa. Isang lugar na pampubliko, isang lugar kung saan maaaring may mangyaring masama nang walang nakakapansin. Ipinark ko ang aking sasakyan sa kabilang kalye sa isang pwestong tanaw na tanaw ang entrada ng kapihan. Kinuha ko ang binocular na lagi kong dala sa kotse para sa mga site visit. Ngayon, iba ang sisilipin nito. Nakita ko ang pagbaba ni Diwa mula sa kanyang kotse. Mahigpit ang hawak niya sa paper bag. Huminga siya ng malalim bago naglakad papasok. Ang bawat hakbang niya ay tila isang malaking sakripisyo. Sa pamamagitan ng lente ng binocular, sinundan ko siya sa loob. Umupo siya sa isang mesa sa may bintana, gaya ng nasa text. Nag-order siya ng kape para magmukhang natural. Pero kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha, ang palipat-lipat na tingin sa bawat taong pumapasok. Lumipas ang 10 minuto. Naramdaman ko ang pagpintig ng aking sentido. Nasaan na siya? Ito ba ay isang patibong? At pagkatapos, isang lalaki ang pumasok. Nakasuot ng itim na hoodie, nakayuko, at mabilis na lumapit sa mesa ni Diwa. Hindi ito umupo. Tumayo lang ito sa tabi niya. Walang salitaan. Inilapag ni Diwa ang paper bag sa ibabaw ng mesa. Kinuha ito ng lalaki ni hindi sinilip ang laman. Sa halip, ang mga mata ng lalaki ay tila may ibang hinahanap. Tinitigan nito si Diwa, mula ulo hanggang paa, pati ang bag na dala nito. Tila may inaasahan itong makita, pero wala itong nakita. Tumangulang ito ng bahagya at mabilis na lumabas ng kapihan, dala ang pera. Nakita ko ang pagbuga ng hangin ni Diwa, isang malaking hininga ng ginhawa. Sandali pa siyang nanatili roon, marahil ay pinapakalma ang sarili. Bago tumayo at lumabas din, isang bahagi sa akin ang nakahinga rin ng maluwag. Tapos na, ligtas siya, ngunit hindi pa ako umaalis. Pinanood ko ang lalaking nakahudi. Naglakad ito palayo sa kapihan at sa isang madilim na eskinita, nakita ko siyang huminto. May kinuha siyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Sa pamamagitan ng lente ng aking binocular, kitang-kita ko ang pagkabigo sa mukha nito habang may kausap sa telepono. Kahit hindi ko naririnig, nababasa ko ang paggalaw ng kanyang mga labi. Wala sa kanya, pera lang. Pagkatapos ng maikling tawag, mabilis itong nawala sa dilim ng eskinita. Wala sa kanya, pera lang. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang iyon habang minamaneho ko ang sasakyan pauwi. Mas nauuna ako ngayon kay Diwa. Ano ang ibig sabihin noon? Kung hindi lang pera ang habol nila, ano pa? Ano ang wala kay Diwa na hinahanap nila? Ang kwento niya na isa lang siyang saksi ay biglang nagkaroon ng mas malaking butas. Kung isa ka lang witness na napilitan, bakit may hahanapin pa sa'yo? Pagdating ko sa bahay, nagkunwari akong walang alam. Umupo ako sa sala, nagbasa ng dyaryo at hinintay siyang dumating. Nang pumasok si Diwa sa pinto, ang itsura niya ay parang isang sundalong galing sa giyera. Pagod, takot, ngunit may bahid ng ginhawa. Tapos na! Bulong niya sa akin. Naibigay ko na. Tumayo ako at niyakap siya. Magaling! Kalimutan na natin to. Ngunit habang yakap ko siya, ang isip ko ay puno ng mga tanong na hindi ko masabi. Magpahinga ka na. Sabi ko, hinahaplos ang kanyang buhok. Ako na ang bahala sa lahat. Umakyat siya sa aming silid. Naiwan ako sa sala. Ang bigat sa aking dibdib ay hindi nawala. Sa katunayan, mas lalo pa itong bumigat.
Ang pagbabayad ay hindi pala ang katapusan. Ito ay simula pa lamang. At ang asawa ko ay nasa gitna ng isang bagay na mas malaki at mas delikado kaysa sa inaamin niya. Kinuha ko ang aking cellphone, handa nang tawagan ng isang kaibigan sa NBI para magtanong tungkol sa mga insidente sa tulay ng dapit hapon. Ngunit bago ko pa man maidial ang numero, sabay kaming nakatanggap ng text message ni Diwa. Narinig ko ang mahinang tunog ng notification mula sa itaas. Binuksan ko ang sakin mula sa parehong hindi kilalang numero. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na para patigilin ang tibok ng puso ko at panindigan ako ng balahibo. Hindi pera ang kailangan ko. Ibigay niyo ang listahan. Kasabay nito, narinig ko ang isang mahinang hikbi mula sa aming silid sa itaas. Tumingala ako, nakatingin sa direksyon ng aming kwarto. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay nagsimulang gumapang sa aking sistema. Listahan? Anong listahan? Malinaw na ngayon. Hindi lang isang bagay ang itinatago sa akin ni Diwa. Marami pa siyang hindi sinasabi. Narinig ko ang mabibigat na yabag ni Agos paakyat sa hagdanan. Mabilis kong pinunasan ang mga luha sa aking pisngi, ngunit alam kong huli na. Ang hikbi ay narinig na niya. Pumasok siya sa silid, hindi nagsasalita. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang screen ay nakabukas pa sa mensaheng natanggap niya. Parehong-pareho sa akin. Listahan, sabi niya. Hindi isang tanong kundi isang paglalahad ng katotohanan. Diwa, anong listahan ito? Umiling ako. Ang pagkalito at takot ay naghahalo sa aking isipan. Hindi ko alam, Agos. Maniwala ka. Hindi ko alam. Pero may alam ka. Giit niya, lumalapit sa akin. Hindi nila ito hahanapin sa'yo kung wala kang kinalaman dito. Wala nga. Sigaw ko pabalik. Ang aking desperasyon ay umaabot na sa sukdulan. Paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na kahit ako ay hindi maintindihan? Bago pa man kami muling magtalo, isang tunog ang pumutol sa tensyon. Ang doorbell. Nagkatinginan kami ni Agos. Sino ang bibisita sa ganitong oras ng gabi? Bumaba si Agos para tingnan. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ko ang boses ng aking pinsan. Nandyan ba si Diwa? Nag-aalala lang ako. Hindi siya sumasagot sa mga text ko. Pumasok si Marasigan sa aming silid. May dalang isang maliit na paper bag. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Pinsan, sabi niya, at agad akong niyakap. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Sa yakap niya, gumuho ang lahat ng depensang itinatayo ko. Humagulgol ako sa kanyang balikat. Ibinubulong ang tungkol sa bagong mensahe. Sa listahang hindi ko maintindihan. Tahan na, sabi niya. Hinahagod ang aking likod. Bumitaw siya sa pagkakayakap at lumingon kay Agos na nakatayo sa isang sulok. Ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Ang mukha ay hindi maipinta. Agos, pasensya ka na sa abala, sabi ni Mara sa malumanay na boses. Nagdala ako ng lugaw. Baka hindi pa kayo kumakain. 1 kilos na puno ng pag-aalala. 1 kilos na normal. Ngunit sa mga mata ni Agos, nakita ko ang kawalan ng tiwala. Umupo kaming 3 sa sala. Habang kinukwento ko kay Mara ang buong nangyari, mula sa pag-abot ng pera hanggang sa bagong banta, ang itsura niya ay puno ng pagkagulat at takot. Perpekto ang kanyang pag-arte. Listahan? Kunot noon niyang tanong. Anong listahan naman kaya yan? Wala namang nabanggit sa tin na kahit ano, di ba? Umiling ako. Wala. Pera lang ang sinabi nila noong una. Nag-isip si Mara ng malalim. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay kay Agos. Alam niyo, simula niya tila nag-aalangan. Isang bagay lang ang naiisip ko. Baka may nahulog o naiwan yung biktima doon sa tulay? Isang notebook o baka isang sobrang may lamang. Listahan. At inaakala nilang nakuha mo, Diwa, noong gabing iyon. Isang sinag ng pag-asa.
Ang biglang sumilay sa aking isipan. Oo nga, posible. Iyon siguro ang dahilan. Kung mahahanap lang namin iyon at maibibigay sa kanila, baka matapos na ang lahat ng ito. Dapat nating balikan ang tulay. Sabi ko, tumingin kay Agos. Agad na umiling si Agos. Hindi, delikado, lalo na sa gabi. At ano ang hahanapin natin? Isang bagay na hindi man lang natin alam ang itsura? Pero Agos, ito na lang ang pag-asa natin. Pagmamakaawa ko. Kung hindi natin gagawin, baka kung anong gawin nila. Kay Huni. Ang pagbanggit sa pangalan ng aming anak ang nagpabago sa ekspresyon ni Agos. Ang pagtutol ay napalitan ng pag-aalala. Tama si Diwa Agos, si Segunda ni Mara. Kailangan ninyong subukan. Kailangan nating subukan ang lahat. Bumuntong hininga si Agos, isang malalim na hininga ng pagkatalo. Sige, pero ngayong gabi, kapag tulog na si Huni, at mag-iingat tayo. Bandang 11:00 ng gabi, nang masiguro naming mahimbing na ang tulog ni Huni sa pangangalaga ni Yaya Pipay, tahimik kaming lumabas ng bahay ni Agos. Ang biyahe papunta sa tulay ng dapit hapon ay binalot ng katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina at ang malakas na kabog ng aking dibdib. Ipinark ni Agos ang kotse sa di kalayuan sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Naglakad kami papunta sa gitna ng tulay. Ang hangin ay malamig. Ang tanging liwanag ay mula sa isang sirang poste ng ilaw at sa flashlight ng cellphone ni Agos. Ang tunog ng agos ng ilog sa ilalim ay tila mga bulong ng multo. Saan tayo magsisimula? Tanong ko. Ang boses ay nanginginig. Saan ba eksakto nangyari? Tanong pabalik ni Agos. Itinuro ko ang isang lugar malapit sa gitna. Dito yata. Nagsimula kaming maghanap. Ang sinag ng flashlight ay gumagapang sa semento, sa mga damo sa gilid, sa ilalim ng mga rehas. Hinahanap namin ang isang bagay na hindi namin alam kung ano. Isang notebook, isang papel, isang susi sa aming kaligtasan o sa aming kapahamakan. Bawat anino ay tila isang tao. Bawat kaluskos ay tila isang banta. Wala, sabi ni Agos, pagkaraan ng halos kalahating oras. Wala tayong makikita dito, Diwa. Umuwi na tayo. Pagod na ako at nawawalan na ng pag-asa. Ngunit bago pa man ako makasagot, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang tumutok sa amin mula sa dulo ng tulay. Isang sasakyan, papalapit, at sa bubong nito may umiikot na ilaw na pula at asul, isang police patrol car. Natigilan kami, nanigas sa aming kinatatayuan, nababalot ng liwanag, tila mga hayop na natrap sa gitna ng daan. Nahuli kami. Nanlamig ang buo kong katawan. Ang sinag ng flashlight mula sa pulis ay parang isang spotlight sa entablado ng aming krimen. Sa isang iglap, nagunahan sa isip ko ang lahat ng posibleng mangyari. Aarestuhin kami? Makikita ang aming mga mukha sa balita. Malalaman ni Huni. Pero bago pa man ako maparalisa ng takot, kumilos ang utak ko. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kalma lang. Bulong ko kay Diwa na nakita kong nanginginig na sa takot. Hinawakan ko ang kamay niya. Malamig na parang yelo, bumaba ang 2 pulis mula sa kanilang sasakyan at dahan-dahang lumapit sa amin. Magandang gabi po. Anong ginagawa ninyo dito sa tulay sa ganitong oras? Tanong ng isa, ang kamay ay malapit sa kanyang baril. Itinaas ko ang aking mga kamay ng bahagya, isang senyales ng pagsuko. Pasensya na po, officer, sabi ko sa pinakakalmado kong boses. Tumirik po kasi ang sasakyan namin kanina lang. Akala ko flat tire lang. Kaya bumaba kami para tingnan. Medyo madilim po kasi dito sa tulay. Tiningnan ako ng pulis mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay si Diwa. Pagkatapos ay sinilip niya ang direksyon kung saan nakaparada ang aming kotse. Ganoon ba? Nasaan ang sasakyan ninyo? Nandoon lang po sa dulo, officer. Itinabi na lang namin para hindi sagabal. Sagot ko. Sinusubukan lang po naming maghanap ng signal para makatawag ng tulong.
Tinitigan pa kami ng pulis ng ilang segundo. Mga segundong parang walang katapusan. Sa huli, tila naniwala ito. Sige, pero delikado dito sa gabi. Maraming aksidente na ang nangyari dito. Samahan na namin kayo pabalik sa sasakyan ninyo at tatawag kami ng tow truck para sa inyo. Nako, salamat po officer, pero okay na po. Kaka-start lang ulit kanina bago kayo dumating. Umuwi na lang po kami. Mabilis kong palusot. Tumango ang pulis. Sige, mag-ingat kayo sa pagmamaneho. Nagpasalamat kami at mabilis, ngunit hindi kahina-hinala na naglakad pabalik sa aming sasakyan. Hindi ako lumingon hanggang sa makapasok kami sa loob. Nang pinaandar ko ang makina at nagsimula ng umalis, saka lang ako huminga ng maluwag. Nakaligtas kami. Sa ngayon, ang biyahe pa uwi ay binalot ng matinding katahimikan. Ngunit sa loob ng isip ko, ang ingay ay nakakabingi. Habang humuhupa ang adrenaline, nagsimulang umikot ang mga engranhe ng aking utak. Ang mga pangyayari sa nakalipas na mga araw ay isa-isang bumalik sa akin. Ngunit ngayon, tinitingnan ko sila sa ibang anggulo. Bakit bigla na lang dumating si Marasigan sa bahay kanina? Parang eksakto ang tiyempo niya. Bakit siya ang nakaisip ng ideya tungkol sa isang listahan? Kami ni Diwa, wala kaming kaide-ideya. Pero siya, parang ang bilis niyang nakabuo ng teorya. Bakit niya kami itinulak na bumalik sa tulay, isang lugar na napakadelikado? Tumingin ako kay Diwa na tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ang kwento niya, may mga butas, malalaking butas. Diwa, simula ko, sinisikap na panatilihing kalmado ang aking boses. Ang pinsan mo, si Marasigan, paano niya nalamang may problema tayo? Tumawag ako sa kanya kanina bago siya dumating. Nag-aalala ako. Sagot niya, hindi tumitingin sa akin. At siya ang nagsabi na baka may listahan na naiwan. Tumango si Diwa. Ideya niya yon. Para tulungan tayo. Para tulungan tayo? Ulit ko. O para ilagay tayo sa panganib? Diwa, muntik na tayong mahuli ng pulis dahil sa ideya niyang yon. Nagkataon lang yon, Agos. Nag-aalala lang siya sa akin. Depensa ni Diwa. Sa wakas ay lumingon na sa akin. Ang mga mata ay puno ng pagtatanggol para sa pinsan niya. At sa sandaling iyon, isang alaala ang biglang sumulpot sa aking isipan. Isang alaala mula pa noong 2 buwan na ang nakakaraan. Simple lang, halos nakalimutan ko na. Nasa sala kami, katatapos lang kumain ng hapunan. Dumating si Marasigan, balisa ang itsura. Agos, Diwa, pasensya na sa abala, sabi niya. Pwede ko ba kayong mahinga ng pabor? Kailangan ko lang sana ng 200,000 para lang sa negosyo. May pinapaikot lang akong produkto. Ibabalik ko rin sa inyo agad pagkatapos ng 1 buwan. Nagkatinginan kami ni Diwa. Walang pag-aalinlangan, pumayag kami. Pamilya, ganoon naman dapat. Negosyo? Yun ang sabi niya. Pero hindi na niya ulit nabanggit iyon. At hindi pa niya nababayaran ang utang. Ang koneksyon ay biglang naging malinaw na parang kidlat sa madilim na gabi. Ang pera, ang negosyo, ang biglaan niyang paglitaw. Agos, ayos ka lang? Bakit ka natahimik? Tanong ni Diwa. Hinila ako pabalik sa kasalukuyan. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy lang ako sa pagmamaneho, ngunit ang isip ko ay tumatakbo na sa ibang direksyon. Isang direksyon na puno ng pagkakanulo. Pagdating namin sa bahay, sinabi ko kay Diwa na magpahinga na. May kailangan lang akong tawagan para sa trabaho. May emergency lang. Pagsisinungaling ko. Pumasok ako sa aking maliit na home office at isinara ang pinto. Hinanap ko sa aking contacts ang pangalan ng isang matagal ng kaibigan. Si Marco, isang bank manager. Marco, pre, gising ka pa? Bungad ko pagkasagot niya. Agos? Oo naman. Napatawag ka? Pre, kailangan ko ng pabor. Malaking pabor.
at kailangang confidential. Ano yun? Mukhang seryoso. May ipapatingin lang sana akong pangalan. Marasigan Reyes, pinsan ng asawa ko. Pwede mo bang tingnan kung ano ang financial status niya? Kung may malalaking utang o kahit anong hindi maganda sa record niya. Natahimik si Marco sa kabilang linya. Pre, alam mong bawal yan. Pero, para sa'yo, sige. I-text ko sa'yo kapag may nahanap ako. Pagkababa ko ng tawag, napasandal ako sa aking upuan. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Sana mali ako. Pakiusap, sana mali ang hinala ko. Lumabas ako ng opisina at nakita ko si Diwa sa sala. Nagaantay. Ang mukha niya ay puno pa rin ng takot. Naawa ako sa kanya. Biktima rin siya. Alam ko. Pero biktima ng sino? Lumipas ang halos 1 oras. Nag-uusap kami ni Diwa tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan, parehong umiiwas sa totoong problema. At pagkatapos, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text mula kay Marco. Nagpaalam akong pupunta sa banyo. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang mensahe. Maikli lang ito. Pre, baon sa utang si Marasigan sa maraming tao at base sa mga record dito, isa sa mga pinakamalaki niyang pinagkakautangan. Isang lalaking nagngangalang Ricardo Cardo Mejia. Hindi ko kilala ang pangalan. Kaya nag-reply ako. Sino si Cardo Mejia? Ang reply ni Marco ay dumating sa loob lang ng ilang segundo. At ang mga salitang nabasa ko ang kumumpirma sa pinakamatindi kong kinatatakutan. Siya yung loan shark na natagpo ang patay sa tulay ng dapit hapon, 2 buwan na ang nakakaraan. Lumabas si Agos mula sa banyo, ngunit ang mukha niya ay tila hindi nagmula sa isang simpleng paghilamos lang. Nawala ang pag-aalala at pagkalito na nakita ko kanina. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas malamig, mas matigas. Isang bagay na kinatakutan ko. Tinitigan niya ako. Isang titig na tumatagos hanggang sa kaluluwa na para bang binabasa niya ang lahat ng kasinungalingang itinatago ko. Agos? Kinakabahang tanong ko. May problema ba? Hindi siya sumagot. Sa halip lumapit siya sa akin at umupo sa tabi ko sa sofa. Inabot niya ang kanyang cellphone at inilagay ito sa aking harapan. Ang screen ay nakabukas sa mensahe mula sa kaibigan niya. Binasa ko ang mga salita. Ang pangalan ni Marasigan, ang salitang baon sa utang, at ang pangalan na nagpatigil sa pagtibok ng puso ko, Ricardo Cardo Mejia, ang biktima, ang lalaki, sa tulay. Napatingala ako kay Agos, ang mga mata ko'y nanlalaki sa pagkabigla at takot. Alam na niya. Hindi ko alam kung paano, pero alam na niya. Ipaliwanag mo, Diwa, sabi ni Agos. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong marinig ang totoong kwento. Walang labis, walang kulang. Tapos na akong makinig sa mga kasinungalingan. Ang mga salita niya ay parang isang sampal. Ang lakas na ginamit ko para protektahan si Mara ay biglang gumuho. Wala na akong matatakbuhan. Wala nang maitatago. Agos. Nagsimulang mamasa ang aking mga mata. Patawarin mo ako. Ang patawad, ibibigay ko yan kapag narinig ko na ang katotohanan, mariin niyang sabi. Huminga ako ng malalim at sa pagitan ng mga hikbi, nagsimula akong magkwento. Inamin ko ang lahat. Ang pagtawag ni Mara sa akin noong gabing iyon, puno ng takot. Ang pagpunta ko sa tulay. Ang pag-abroad ko sa kanya, nakahandusay na si Cardo Mejia, duguan ng ulo. Ang pagmamakaawa niya na tulungan ko siyang itago ang ebidensya dahil sa kanyang mga anak. Ang paglilinis namin, ang pagtatago ng damit, lahat. Habang nagsasalita ako, pinakinggan lang ako ni Agos. Walang reaksyon, walang emosyon. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Ginawa ko lang yon para tulungan siya, Agos.
Pagtatapos ko, ang boses ay basag na. Pinsan ko siya, pamilya, akala ko yun ang tama. Ang tama? Tumawa siya ng mapakla. Ang ilagay sa panganib ang sarili mong pamilya para pagtakpan ang krimen ng iba? Iyon ba ang tama para sa'yo, Diwa? Hindi niya sinasadya. Nag-away sila dahil sa utang, pero aksidente lang ang pagkamatay ni Cardo. Tinulak lang niya. At naniwala ka? Putol niya sa'kin. Naniwala ka sa isang taong baon sa utang, sa isang loan shark? Sa isang taong mas piniling itago ang bangkay kaysa tumawag ng ambulansya? Sa isang taong hinayaan kang madamay sa kasalanan niya? Hindi ako nakasagot. Ang mga tanong niya ay parang mga punyal na sumasaksak sa aking puso dahil alam kong tama siya. Naging bulag ako. Siya, patuloy ni Agos, ang boses ay puno ng napagtantong katotohanan. Siya ang nag-utos sa'yo na huwag sabihin sa akin ang totoo. Siya ang nagbigay ng ideya tungkol sa listahan. Siya ang nagtulak sa atin na pumunta sa tulay ngayong gabi. Diwa, hindi kanya prinoprotektahan. Ginagamit kanya. Ginagawa kanyang pain. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang katotohanan ay masakit. Nakakawasak. Ang pinsan na itinuring kong kapatid, ang taong pinagkatiwalaan ko, ay siya palang dahilan ng aming kapahamakan. Hindi niya magagawa sa akin yan. Bulong ko, mas para sa sarili ko kaysa kay Agos. Isang huling pagtanggi. Kinuha ko ang aking cellphone, ang mga daliri ay nanginginig. Kailangan kong marinig mula sa kanya. Kailangan kong bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Dinial ko ang numero ni Marasigan. Sumagot ito sa ikatlong ring. Diwa, napatawag ka? Kumusta? Nakauwi na ba kayo? Ang boses niya ay puno pa rin ng kunwaring pag-aalala. Mara, sabi ko. Sinisikap na patatagin ang aking boses. Alam na ni Agos. Alam na niya ang lahat. Natahimik ang kabilang linya. Isang mahabang makahulugang katahimikan. Anong ibig mong sabihin? Alam na niya ang tungkol sa'yo at kay Cardo Mejia. Alam na niya ang utang mo. Diwa, pinsan mo ako. Paano mo iisipin yan sa akin? Paano mo sasabihin sa asawa mo ang isang bagay na makakasira sa akin? Pinagkatiwalaan kita. Ang boses niya ay biglang naging puno ng akusasyon na para bang ako pa ang nagkasala. Pinagkatiwalaan din kita, Mara. Hindi ko na napigilan ang galit at sakit. Pero ginamit mo lang ako. Inilagay mo sa panganib ang pamilya ko. Ikaw ba? Ikaw ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Ikaw ba ang nag-set up sa amin? Muli, katahimikan. At pagkatapos, isang malamig na tawa. Kung iyan ang gusto mong paniwalaan, Diwa, sige. Pero tandaan mo, magkasama tayo sa krimeng ito. Kapag bumagsak ako, kasama ka. Click. Ibinaba niya ang tawag. Nabitawan ko ang cellphone. Ang huling pag-asa na mali si Agos na may ibang paliwanag ay tuluyan ng naglaho. Tumingin ako kay Agos. Ang mga mata ko ay basang-basa ng luha. Wala nang salitang kailangan. Nakita niya ang sagot sa aking muka. Lumapit siya at niyakap ako. Ngunit hindi ito ang yakap na inaasahan ko. Ito ay isang yakap na puno ng awa at pag-aalala. Hindi ng pagmamahal na walang alinlangan. Ako ang paniwalaan mo. Bulong niya sa aking tainga. Pamilya mo ako. At habang nakayakap ako sa kanya, ang pakiramdam ng pagkakanulo ay parang lason na kumakalat sa buo kong sistema. Kasabay nito, muling nag-vibrate ang aking cellphone na nasa sahig. Isang tunog na nagdulot ng panibagong alon ng takot. Dahan-dahang yumuko si Agos at kinuha ito. Isang video message mula sa hindi kilalang numero. Pinindot niya ang play. Ang video ay kuha mula sa malayo. Ang playground ng eskwelahan ni Huni. Nakita namin ang aming anak, masayang naglalaro sa swing. At pagkatapos, isang anino ang lumitaw sa frame. Isang kamay ang dahan-dahang pumatong sa balikat ng aming anak. Kasunod ng video ay isang mensahe. 24 oras, ang listahan o ang anak niyo.
Ang imahe ni Huni sa video, ang inosenteng nangiti sa kanyang labi, habang isang anino, ang nagbabanta sa kanyang likuran, ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aapoy ko ng galit. Mga hayop sila, sabi ko sa nanggigigil na boses, ang mga kamay ko'y nakakuyom ng napakahigpit. Sa tabi ko, si Diwa ay humahagulgol, ngunit may bago sa kanyang pag-iyak. Hindi na ito iyak ng isang biktima. Ito ay iyak ng isang inang nasasaktan, isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Kailangan nating makuha si Huni, sabi niya. Pinupunasan ng kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang bangungot na ito, nakita ko ang apoy sa kanyang mga mata. Kailangan nating tapusin ito, Agos. Ngayon na. Wala nang pag-aalinlangan. Wala nang pagdududa sa pagitan namin. Sa harap ng pinakamalaking banta sa aming pamilya, kami ay naging isa. Isang puso. Isang isip. Tatawag ako sa pulis, sabi ko. Inaabot ang aking telepono. Huwag! Mabilis niyang pigil. Hindi natin alam kung anong kaya nilang gawin. Sinabi nila, isang maling galaw. Agos, hindi ko kayang isugal ang buhay ni Huni. Tama siya. Hindi kami pwedeng umasa sa iba. Kailangan naming gawin ito sa aming paraan. Okay? Sabi ko. Ang isip ko'y mabilis na nagpoproseso. Ako ay isang engineer. Sanay akong mag-analisa ng mga problema at maghanap ng solusyon. Ito ang pinakamalaking problema ng buhay ko. Kailangan nating malaman kung sino ang nagpadala ng video. Kailangan nating matrace ang lokasyon nila. Umupo ako sa harap ng aking computer sa home office. Si Diwa ay nasa likuran ko. Ang kanyang kamay ay nasa aking balikat. Isang tahimik na suporta. Ginamit ko ang lahat ng aking kaalaman sa teknolohiya, mga software na dati kong ginagamit para sa mga proyekto, ngayon ay ginagamit ko para iligtas ang aking anak. Sinubukan kong i-trace ang pinagmulan ng video, ngunit masyadong magaling ang nagpadala. Naka-encrypt, nakatago sa likod ng maraming proxy servers, isang pader. Walang silbi, sabi ko, hinahampas ang mesa sa frustrasyon. Teka, sabi ni Diwa. Ang video. Sa school ni Huni yan kinunan. Kailan? Paano? Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Tumayo ako at hinarap si Diwa. Sino ang may alam sa schedule ni Huni? Sino ang malayang nakakalapit sa kanya sa eskwelahan? Nagkatinginan kami. Isang pangalan lang ang lumabas sa aming mga isipan. Mara Sigan. Mabilis na kinuha ni Diwa ang kanyang telepono. Tatawagan ko ang principal. Kaibigan ko siya. Habang naglalakad-lakad si Diwa sa silid, kausap ang principal sa telepono. Ako naman ay nag-isip ng ibang plano. Kung hindi namin sila mahahanap, sila ang papupuntahin namin sa amin. Sino po ang huling bisita ni Huni kanina sa eskwelahan bukod sa amin? Narinig kong tanong ni Diwa sa telepono. Isang babae po. Kamag-anak namin. Si Marasigan Reyes po, oo. Nagpunta po ba siya dyan kaninang umaga? Isang mahabang katahimikan. Nakita ko ang unti-unting pagbagsak ng mga balikat ni Diwa. Ganoon po ba? Sige po. Salamat. Ibinaba niya ang tawag. Ang muka ay blanko. Pumunta siya kanina. Bulong niya. Nagdahilan na may ibibigay lang daw na regalo para kay Huni. Siya ang huling taong lumapit sa anak natin, Agos. Ang huling piraso ng pagtanggi sa puso ni Diwa ay tuluyan ng nadurog. Ang sakit sa kanyang mukha ay napalitan ng malamig na galit. Ang pagkakanulo ay naging kompleto. May plano ako, sabi ko. Hinila siya palapit sa akin. Isang mapanganib na plano. Pero ito na lang ang paraan. Kailangan kitang pagkatiwalaan, Diwa. At kailangan mo akong pagkatiwalaan. Tumingin siya sa aking mga mata. Gagawin ko ang lahat. Sagot niya. Walang pag-aalinlangan. Ipinaliwanag ko sa kanya ang plano. Isang pain. Isang sugal. Gagamitin namin ang kanilang pinakamimithi, ang listahan.
laban sa kanila. Kumuha siya ng malalim na hininga, pagkatapos ay tumango. Gawin natin. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang parehong telepono na nagdala sa amin ng takot. Ngayon, gagamitin niya itong sandata. Hinanap niya ang pangalan ni Marasigan. Anong sasabihin ko? Tanong niya. Sabihin mong nahanap mo na. Sagot ko. Sabihin mong nahanap mo ang listahan nung nasa tulay tayo at handa ka nang ibigay ito kapalit ni Huni. Pero sa isang kondisyon, kailangan siyang makipagkita sa'yo. Siya lang. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype. Pagkatapos ay pinindot niya ang send. Ang paghihintay sa sagot ay parang isang eternidad. Bawat segundo, bawat tibok ng puso ay puno ng tensyon. Pagkatapos ng 3 minuto, tumunog ang kanyang telepono. Isang reply. Mula kay Marasigan. Saan? Ngumiti ako. Isang nangiting walang saya. Nakuha natin siya. Nagreply si Diwa. Sinusunod ang aking mga tagubilin. Ibinigay niya ang address ng isang abandonadong bodega. Malapit sa pier. Isang lugar na isolado. Isang lugar na perpekto para sa isang patibong. Nag-text si Marasigan pabalik. Papunta na ako. Mag-isa ka lang. Kapag nakita kong kasama mo si Agos o may pulis, hindi mo na makikita ang anak mo. Huwag kang mag-alala. Bulong ko habang nakatingin sa screen. Hindi mo kami makikita. Naghanda kami. Nagsuot kami ng madidilim na damit. Kinuha ko ang isang maliit na tracking device na dati kong ginagamit para sa aking mga drone at maingat na inilagay ito sa loob ng isang lumang notebook, ang aming pekeng listahan. Ito ang ibibigay ni Diwa kay Marasigan. Handa ka na ba? Tanong ko kay Diwa habang nakatayo kami sa harap ng pinto. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng buwan. Para kay Huni, sabi niya. Sabay kaming lumabas sa dilim ng gabi, hindi bilang mag-asawang biktima, kundi bilang mga magulang na handang pumasok sa laro ng kamatayan. Pagdating namin sa lugar, ipinark ko ang sasakyan sa di kalayuan, sa likod ng mga naglalakihang container van. Dito, hindi kami makikita. Ito na, bulong ko kay Diwa. Ayon sa plano, ibigay mo ang notebook. Huwag kang magpapakita ng takot. At anuman ang mangyari, babawiin natin si Huni. Hinalikan ko siya sa noo. Kinuha niya ang pekeng listahan at bumaba ng sasakyan. Pinanood ko siyang maglakad papasok sa madilim na bukana ng bodega. Isang nag-iisang figura laban sa kadiliman. Ngunit hindi siya nag-iisa. Ilang sandali pa, isang sasakyan ang huminto sa harap ng bodega. Bumaba si Marasigan, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang lalaking naka-hoodie mula sa kapihan. At sa likod nito, 2 pang anino ang lumabas mula sa dilim. Napamura ako sa loob ng sasakyan, isang patibong. Alam nilang patibong ito, kaya naghanda sila. At kami ang pumasok sa kanilang bitag. Ang bukana ng bodega ay parang isang malaking bibig na handa akong lamunin ng buo. Sa pagpasok ko, ang liwanag ng buwan ay agad na hinarangan ng mga anino sa loob. Nakatayo sa gitna si Marasigan, ang aking pinsan, ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay hindi pamilyar. Ito ay isang ngiting mapanuyang, isang ngiting puno ng tagumpay. At hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya, lumabas mula sa dilim ang lalaking naka-hoodie. Ngayon, wala na ang talukbong. Ang mukha niya ay payat. May peklat sa isang kilay at ang mga matay malamig na parang yelo. Ito si Dagsin. At sa tabi niya, 2 pang lalaking masama ang tindig. Ang plano namin ay isang malaking pagkakamali. Bakit, Mara? Bakit? Iyon lang ang salitang nagawa kong itanong. Ang boses ko'y baasag. Tumawa siya. Isang tawang umalingaw-ngaw sa loob ng malawak at walang lamang bodega. Pinsan, sabi niya, dahan-dahang lumalapit. Akala mo ba talaga ganun kadali? Akala mo ba
Maloloko mo ako sa isang pekeng notebook? Ipinakita niya ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa akin at ang reply niya. Pagkatapos ay isa pang text mula sa isang hindi kilalang numero na nagsasabing, "Nasa amin na siya. Dalhin mo siya sa bodega." Naintindihan ko na. Nagkunwari siyang pumayag sa aking plano, pero sa likod ko, nakikipag-ugnayan na siya sa kanila. Siya mismo ang nagdala sa akin dito. Nasaan si Huni? Tanong ko. Ang takot ay napapalitan na ng galit. Nasaan ang anak ko? Ang anak mo? Sabi naman ni Dagsin, humahakbang pasulong. Huwag kang mag-alala. Ligtas siya. Sa ngayon. Tumingin siya sa madilim na sulok sa likuran ko. At alam din naming hindi ka nag-iisa. Di ba, Agos? Bago pa man ako makalingon, isang malakas na kalabog ang narinig ko mula sa labas. 2 tauhan ni Dagsin ang kinaladkad papasok si Agos na may dugo na sa gilid ng labi. Sinubukan niyang lumaban, pero 2 sila laban sa isa. Agos! Sigaw ko. Bitawan niyo siya! Sigaw pabalik ni Agos, ngunit isang suntok sa sikmura ang nagpatahimik sa kanya. Ang tapang, sabi ni Dagsin na may halong pang-uuyam. Ngayon, nasaan na ang listahan? Wala kaming listahan. Sagot ko. Hindi namin alam kung ano yon. Sinungaling. Sigaw ni Marasigan. Diwa, itigil mo na ang pag-arte. Alam kong ikaw ang kumuha. Ibigay mo na para matapos na ito. Lumuhod ako. Mara, pakiusap. Pamilya tayo. Pinsan kita. Huwag mong gawin to sa amin, sa pamangkin mo. Pamilya? Muli siyang tumawa. Oh, pamilya. Kaya dapat ako ang unahin mo. May mga anak din ako, Diwa. May buhay din akong kailangang protektahan. Bakit? Sa tingin mo ba hahayaan kong masira ang buhay ko para lang sa'yo? Pero hindi mo kailangang gawin to. Kailangan. Ang sigaw niya ay puno ng galit at pagkasuklam. Nang mamatay si Cardo, natakot ako. Oo, pero nakita ko rin ang pagkakataon. Ang listahan ng mga utang niya, ang mga koneksyon niya. Yun ang kailangan ko para makalaya sa lahat ng problema ko. Pero nawawala at ikaw lang ang naroon. Kaya ibigay mo na sa akin. Ang kanyang mga salita ay naglantad sa kanyang tunay na kulay. Hindi lang takot ang nagtulak sa kanya, kasakiman. Mas mahalaga ang buhay ko kaysa sayo. Dugtong pa niya. At ang mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pagtingin ko sa kanya. Tama na ang drama, sabi ni Dagsin. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang play. Isang live video. Ang anak ko, si Huni, nakaupo sa isang silyang kahoy sa isang maliit at madilim na kwarto. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali. May puting panyo na nakabusal sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata, ang maganda at bilugang mga mata ng aking anak ay nanlalaki sa takot. Puno ng luhang hindi makadaloy. Mama, basa ko sa paggalaw ng kanyang mga labi sa ilalim ng busal. Isang primordial na sigaw ang kumawala mula sa aking lalamunan. Isang sigaw ng isang inang nawawasak ang puso. Sinugod ko si Dagsin, ngunit bago pa man ako makalapit, isang tauhan niya ang humarang at itinulak ako ng malakas. Bumagsak ako sa maruming semento. Hinang-hina, pinilit kong tumayo. Si Agos, na nakaluhod na rin sa sahig, ay nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng parehong sakit at kawalan ng pag-asa na nararamdaman ko. Wala na kaming magagawa. Talo na kami. Ang listahan. O siya, sabi ni Dagsin. Itinago ang cellphone. Huling tanong. Sinasabi ko na sa'yo, wala kaming alam. Sabi ni Agos, ang boses ay garalgal. Umiling si Dagsin. Sayang, akala ko pa naman matalino kayo.
Nagsenya siya sa kanyang mga tauhan. Mabilis nila kaming itinali ni Agos, likod sa likod, sa isang malaking poste sa gitna ng bodega. Mahigpit ang pagkakatali. Bawat paggalaw ay mas lalong nagpapahirap sa paghinga. Nagsimula na silang maglakad papalayo, patungo sa labasan. Huling tawag ko. Isang bulong na puno ng pakiusap. Huminto si Marasigan at lumingon. Naglakad siya pabalik sa amin. Lumuhod siya sa aking harapan para magpantay ang aming mga mukha. Alam mo, Diwa, bulong niya, ang hininga ay amoy kasinungalingan. Naaawa ako sana sa'yo, pero kasalanan mo to. Masyado kang mabait, masyado kang nagtitiwala. Hinaplos niya ang aking pisngi. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti ang listahan kapag nahanap ko na. Tumayo siya para umalis. Ngunit bago siya tuluyang tumalikod, muli siyang bumulong, sapat lang para marinig ko. Sana mabulok kayo dito. Di umalis na sila. Ang tanging naiwan ay ang tunog ng kanilang papalayong sasakyan at ang nakakabinging katahimikan. Ngunit may isa pang tunog, isang kalabog. Sa pag-alis ni Dagsin, sinadya niyang sipain ang isang lumang gasera sa sahig. Tumapon ang laman nito, kumalat sa mga tuyong kahoy at karton, at mula sa nabasag na mitya, isang maliit na apoy ang nagsimulang sumayaw. Dahan-dahan, ngunit tiyak, ito ay gumapang. Ang amoy ng gasolina ay pumuno sa hangin. Ang dilaw na liwanag ng apoy ay nagsimulang magpintura ng kamatayan sa mga pader ng aming kulungan. Wala nang matatakbuhan. Ang init sa aking likod ay nagiging insuportable. Ang usok ay humahapdi sa aking mga mata at nagpapahirap sa aking paghinga. Sa likuran ko, naririnig ko ang mahinang pag-ubo at paghikbi ni Diwa. Ang tunog na yon ang gumising sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Hindi kami pwedeng mamatay dito, hindi sa ganitong paraan. Diwa, sabi ko, sinisikap na gawing matatag ang aking boses sa kabila ng hirap sa paghinga. Makinig ka sa akin. Huwag kang bibitaw. Agos, natatakot ako. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Ako rin, pag-amin ko. Pero mas malaki ang takot kong hindi na muling makita si Huni. Isipin mo siya, Diwa. Isipin mo ang mukha niya. Kailangan niya tayo. Naramdaman ko ang bahagyang pagtango niya sa aking likuran. Ang aming pagkakaisa sa takot ay naging aming unang sandata. Pinilit kong igalaw ang aking mga kamay, pero masyadong mahigpit ang lubid. Tumingin ako sa paligid. Ang aking mga matay lumuluha dahil sa usok. Hinanap ko ang kahit anong pwedeng makatulong. Mga pader na gawa sa yero, mga basag na bote, mga lumang kahoy. At doon, sa poste mismo na pinagtatalian sa amin, may nakita ako. Isang malaki at kalawanging pako na nakausli ng bahagya. Mga ilang pulgada lang mula sa aking kanang kamay. Matulis ang dulo. Diwa, muli kong sabi. May pako dito sa poste. Susubukan kong abutin gamit ang lubid. Kailangan nating gumalaw ng sabay. Kapag sinabi kong kaliwa, igalaw mo ang katawan mo pakaliwa. Kapag kanan, pakanan. Okay? O okay, sagot niya. Handa. Ngayon na. Kanan. Sabay kaming gumalaw pakanan. Naramdaman ko ang pagkayod ng magaspang na lubid sa aking balat, ngunit hindi ko ininda. Muli. Kaliwa. Gumagalaw kami na parang iisang katawan, isang pendulum ng desperasyon. Ang aming mga hininga ay sabay. Ang aming mga galaw ay isa. Sa bawat pagkayod, nararamdaman ko ang unti-unting pagkapudpod ng ilang hibla ng lubid. Ang apoy ay papalapit na, ang init ay parang humahalik na sa aming mga paa. Agos ang apoy, sigaw ni Diwa. Huwag mong tingnan. Sa akin ka lang makinig. Ulit. Kanan. Kaliwa. Mas malakas. Ang sakit sa aking mga pulso ay halos hindi na matiis, ngunit nagpatuloy kami. Ang amoy,
ng nasusunog na lubid ay humalo sa amoy ng usok. At pagkatapos, sa isang huling, malakas na paghila, snap! Biglang lumuwag ang lubid. Sabay kaming bumagsak sa sahig, humiwalay sa poste. Mabilis kong tinanggal ang natitirang tali sa aking mga kamay. Pagkatapos ay sa mga kamay ni Diwa. Umubo kami ng umubo. Hinahabol ang hangin na puno ng lason. Hinila ko si Diwa patayo. Tara na. Hinahanap ng aming mga mata ang labasan sa gitna ng makapal na usok. Tumakbo kami, tinatakpan ng aming mga ilong at bibig, habang ang mga nagbabagsakang piraso ng nasusunog na kahoy ay bumabagsak sa aming paligid. Nang sa wakas ay marating namin ang bukana, huminga kami ng sariwang hangin na parang ito ang unang pagkakataon sa aming buhay. Niyakap ko si Diwa, parehong nanginginig, parehong nababalot sa dumi at pawis, ngunit buhay. Nakaligtas tayo. Bulong niya, nakasubsob ang mukha sa aking dibdib. Oo, sabi ko, nakaligtas tayo. Bumitaw siya at tumingin sa madilim at walang laman na daan. Ang pag-asa sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng pamilyar na lagim. Wala na sila Agos. Kinuha na nila si Huni. Paano na? Dito na. Ito na ang sandali. Hinawakan ko ang kanyang mukha gamit ang dalawa kong kamay. Diwa, tumingin ka sa akin. Tumingin siya. Ang mga mata ay puno ng tanong. Hindi pa tapos ang laban, sabi ko. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bulsa. Nagdasal ako na sana ay hindi ito nasira. Bumukas ang screen. Mabilis kong binuksan ang isang application. Isang mapa. At sa mapa, may isang maliit na pulang tuldok na kumikislap. Gumagalaw. Nanlaki ang mga mata ni Diwa. Ano yan? Naalala mo yung peking listahan? Yung notebook? Sabi ko. Bago ko ibinigay sa'yo, nilagyan ko ito ng maliit na GPS tracker. Ang pulang tuldok na yan, si Marasigan yan, o kung sino man ang may hawak ng notebook na yon. Ang pagkabigla sa mukha ni Diwa ay dahan-dahang napalitan ng paghanga at pagkatapos ng isang bagong tuklas na determinasyon. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa. Agos, bulong niya. Sinabi ko sa'yo. Sabi ko, hinawakan ng kanyang kamay at hinila siya patakbo papunta sa aming kotse na nakatago pa rin sa likod ng mga container van. Hindi ko sila hahayaang manalo. Sumakay kami sa kotse. Habang pinaaandar ko ang makina, si Diwa na ang may hawak ng cellphone. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa gumagalaw na pulang tuldok. Papunta sila sa pier, sabi niya. Tinapakan ko ang silinyador. Ang sasakyan ay humarurot sa dilim ng gabi. Ang katahimikan sa loob ay hindi na katahimikan ng takot, kundi katahimikan bago ang isang bagyo. Tumingin ako sa kanya, ang babaeng minahal ko, ang babaeng pinagdudahan ko, at ang babaeng kasama ko ngayong lalaban hanggang sa huli. Bawiin natin ang anak natin, sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng tapang na ngayon ko lang narinig. Tumango ako. Babalik tayo ng kumpleto. Ang pulang tuldok sa mapa ay huminto sa isang lugar malapit sa tubig. Ang lumang bentaw ng lungsod. Pagdating namin, maingat naming ipinarada ang sasakyan sa likod ng isang hilera ng mga kinakalawang na truck. Tahimik kaming bumaba. Gumapang kami palapit. Mula sa aming pinagtataguan, tanaw namin ang dulo ng pier. May isang maliit na speedboat na nag-aantay. Ang makina ay umaandar na. At sa tabi nito, nakita namin sila. Si Dagsin, si Marasigan, at si Huni na pilit na kinakaladkad ni Dagsin papunta sa bangka. Narinig namin ang mahinang iyak ng aming anak na tinatangay ng hangin. Oras na lang ang kalaban namin. Ang tanawin sa harap ko ay ang materialisasyon ng lahat ng aking kinatatakutan. Ang aking anak, nanginginig sa takot, ay nasa kamay ng mga taong walang puso. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay gustong sumigaw at sumugod.
Ngunit pinigilan ako ng kamay ni Agos sa aking braso. Mag-isip tayo. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay matamang nakasubaybay sa eksena. 2 lang tayo. 4 sila. Kailangan natin ng diversion. Bumaling siya sa akin. Diwa, kaya mo ba? Hindi na kailangan ng mga salita. Sa isang tingin, nagkaintindihan kami. Ang aking bahagi ay hindi mangangailangan ng lakas, kundi ng tapang na harapin ang multo ng nakaraan. Tumango ako. May tatawagan lang ako, sabi ni Agos. Kinuha niya ang kanyang cellphone at habang mabilis siyang nagdi-dial, ang mga mata niya ay hindi nawawala sa akin. Mag-ingat ka. Naghiwalay kami. Gumapang si Agos sa kabilang direksyon, sa likod ng mga kargamento, papalapit sa speedboat kung nasaan si Huni. Ako naman, huminga ako ng malalim at dahan-dahang lumabas mula sa anino. Naglakad ako sa gitna ng pier. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat yabag ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang una kong nahuli ng pansin ay si Marasigan. Diwa? Gulat niyang sabi. Natigilan sa pag-akyat sa bangka. Paano? Paanong buhay ka? Akala mo ba ganun lang kadali na patayin ang isang ina na lumalaban para sa kanyang anak? Sagot ko, ang boses ko ay malamig na parang yelo, walang bahid ng takot o pakiusap. Natawa si Dagsin. Aba, matibay. Pero nag-iisa ka lang. Anong magagawa mo? Hindi ko sila pinansin. Ang mga mata ko ay nakatuon lamang kay Marasigan. Mara, sabi ko, humihinto ilang metro mula sa kanila. Tingin ko may naiwan ka. Itinaas ko ang aking kamay. Wala akong hawak, ngunit ang aking kilos ay nagpapahiwatig. Ang listahan? Tanong ni Marasigan. Ang kasakiman ay kumikinang sa kanyang mga mata. Nasa'yo? Bakit importante ba yan sa'yo? Tanong ko. Mas importante pa kaysa sa pamilya? Mas importante pa kaysa sa akin? Habang nakukuha ni Diwa ang kanilang atensyon, mabilis akong gumapang sa kabilang panig. Nasa likod na ako ngayon ng speedboat. Tanaw ko si Huni, na hawak ng isa sa mga tauhan ni Dagsin sa loob ng bangka. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Habang ang lahat ay nakatingin kay Diwa, dahan-dahan kong kinalas ang makapal na lubid na nagtatali sa speedboat sa pier. Sa isang mabilis at malakas na hila, hinagis ko ang dulo ng lubid papunta sa isang malaking propeller ng isang sirang makina na nasa tabi ng pantalan. Nang marinig ko ang pagsigaw ni Diwa, iyon na ang hudyat. Mas importante pa kaysa sa buhay ko na sinira mo sana. Sigaw ko kay Marasigan. Ang aking sigaw ang nagsilbing hudyat. Mula sa likuran, isang malakas na ingay ang biglang pumunit sa gabi. Ang makina ng speedboat ay biglang umungol ng malakas at pagkatapos ay isang nakakabinging tunog ng paggiling ng metal. Ang lubid na ikinabit ni Agos ay sumabit sa ilisi. Sinira ito at pinatay ang makina. Kasabay nito, lumabas si Agos mula sa kanyang pinagtataguan. Sinugod niya ang tauhan na pinakamalapit sa kanya. Tinamaan ito ng isang matigas na kahoy na napulot niya. Gulat ang reaksyon ng lahat. Ang perpektong pagtakas nila ay nasira. Huliin sila! Sigaw ni Dagsin. Ang 2 natitirang tauhan ay sumugod kay Agos. Naiwan si Dagsin, si Marasigan, at si Huni na ngayon ay hawak na mismo ni Dagsin. Itay! Inay! Sigaw ng anak ko. Ang kanyang boses ay nagbigay sa akin ng lakas. Tumakbo ako. Hindi papunta sa kanila, kundi papunta sa isang control panel ng kalawanging crane na nasa gilid ng pier. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Marasigan. Hindi ko alam kung paano ito gamitin, ngunit pinindot ko ang lahat ng buton. Hinila ang lahat ng lever. Sa wakas, isang malakas na ugong ang narinig. Ang malaking braso ng crane na may nakasabit na malaking lambat na bakal ay nagsimulang gumalaw. Dahan-dahan, papunta sa direksyon nila. Habang si Agos ay abala sa pakikipaglaban,
Si Dagsin naman ay abala sa pag-iwas sa gumagalaw na crane. Kinaladkad niya si Huni palayo. Nakita ko ang aking pagkakataon. Tumakbo ako papunta kay Marasigan. Siya na lang, ako laban sa kanya. Ang sakit, ang pagkakanulo. Lahat ay bumuhos sa isang sandali. Tapusin na natin to, pinsan, sabi ko. Sinubukan niyang lumaban, ngunit ang galit ko ay mas matindi. Ang galit ng isang inang inagawa ng anak. Nagpambuno kami sa gilid ng pier. Sa gitna ng kaguluhan, isang tunog ang nangibabaw sa lahat. Isang malakas at tuloy-tuloy na sirena. Mula sa dulo ng kalsada, papunta sa pier, sunod-sunod na ilaw na pula at asul ang lumitaw. Mga sasakyan ng pulis, mabilis silang papalapit. Ang tawag ni Agos kanina, nagbunga, natigilan ng lahat. Si Dagsin, na hawak pa rin si Huni, ay napatingin sa mga pulis. Pagkatapos ay sa sirang speedboat, wala na siyang matatatakbungan. Si Marasigan, sa kanyang pagkataranta, ay itinulak ako ng malakas at sinubukang tumakbo. Ngunit natapilok siya sa isang lubid at bumagsak. Sa sandaling iyon, nakita ni Agos ang pagkakataon. Nakawala siya sa 2 tauhan at sinugod si Dagsin. Nagpag-ulong-gulong sila sa sahig ng pier, nag-aagawan kay Huni. Tumayo ako at tumakbo para tulungan. Kinuha ko si Huni mula sa naglalabang mga katawan. Niyakap ko ang aking anak ng napakahigpit. Inay, bulong niya, umiiyak sa aking dibdib. Ligtas ka na, anak. Ligtas ka na. Dumating ang mga pulis at dinakip ang lahat. Si Dagsin at ang kanyang mga tauhan at si Marasigan na nakaupo lang sa sahig, umiiyak, talunan. Habang isinasakay siya sa police car, nagtama ang aming mga mata. Wala na ang galit. Ang nakita ko na lang ay isang babaeng nalunod sa sarili niyang kasakiman. Nang matapos na ang lahat, lumapit sa amin si Agos, may mga galos at pasa, ngunit buo. Niyakap niya kaming mag-ina. Sa gitna ng mga nagkikislapang ilaw ng pulisya, sa gitna ng kaguluhan, kaming 3 ay naging isang mundo. Buo. Sa gitna ng aming yakap, biglang nagtanong si Huni sa kanyang inosenteng boses. Bakit po umiiyak si Tita Mara? Nagkatinginan kami ni Agos sa ibabaw ng ulo ng aming anak. Ang sagot sa tanong na yon ay isang kwentong napakahirap ipaliwanag. Isang kwentong sana ay hindi na niya kailangang malaman. Ilang linggo ang lumipas. Ang bahay na dating binalot ng amoy ng kasinungalingan at takot ay unti-unti nang pinupuno ng mga pamilyar na tunog ng buhay. Ang halakhak ni Huni, na mas masigla at mas matamis ngayon, ay umaalingaw-ngaw mula sa hardin kung saan nakikipaghabulan ito kay Yaya Pipay. Ang tunog ng telebisyon sa sala, ang kalansing ng mga kubyertos sa kusina. Ngunit may nagbago. Nakaupo si Diwa sa sofa sa sala, hawak ang isang tasa ng tsa. Ang parehong sofa kung saan siya natulog noong gabing nagsimula ang lahat. Dati, ang lugar na ito ay isang paalala ng sakit at pagtataboy. Ngayon, para na lang itong isang lumang peklat. Pinapanood niya mula sa bintana ang kanyang anak. Ligtas, malaya, masaya. Iyon na lang ang mahalaga. Ang mga bangungot ay unti-unti nang nagiging malabong alaala. Lumabas si Agos mula sa kusina. May dala ring tasa ng kape. Tumigil siya nang makita si Diwa na nakaupo sa sofa. Sa mga mata niya, nakita ni Diwa ang isang pamilyar na anino ng pagsisisi. Dahan-dahan, siyang lumapit at umupo sa tabi nito, nag-iwan ng kaunting espasyo sa pagitan nila. Ang saya niya, sabi ni Agos, nakatingin din sa labas. Tumango si Diwa. Mabilis siyang makalimot. Sana lahat tayo, ganoon kadali. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito ang katahimikan ng galit o pagdududa, kundi isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi. Dito nagsimula ang lahat, no? Basag ni Agos sa katahimikan. Ang boses niya ay mabigat. Tumingin siya sa espasyo ng sofa,
kung saan natulog si Diwa noon. Dito sa sofa na to. Tumingin si Diwa sa kanya. Ito na. Ang pag-uusap na matagal na nilang iniiwasan. Agos. Shhh! Pigil niya. Ibinaba niya ang kanyang tasa sa mesa at buong pusong humarap sa kanya. Ang mga mata niya, na dati puno ng pagkadismaya, ay ngayoy puno ng sakit at sinseridad. Gusto kong humingi ng tawad, Diwa. Simula niya. At alam kong paulit-ulit ko nang sinabi to. Pero gusto kong malaman mo, hindi lang ako nagsisisi sa ginawa ko. Nagsisisi ako sa kung sino ako noong gabing iyon. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Ang perpektong buhay, ang perpektong asawa, yun ang gusto ko. At noong may naamoy akong hindi perpekto, itinaboy kita. Ipinagpalit ko ang puso mo para sa kapritsyong yon. Umiling si Diwa. May kasalanan din ako, Agos. Nagtago ako ng lihim. Sinubukan kong suluhin ang lahat. Hindi ako nagtiwala sa'yo. Dahil tinuruan kitang huwag magtiwala. Giit ni Agos, ang boses ay nababasag na. Dahil ipinakita ko sa'yo na ang pagmamahal ko ay may kondisyon. Mas hinigpitan niya ang hawak sa mga kamay nito. Kaya patawarin mo ako, Diwa. Hindi dahil sa pagtaboy ko sa'yo dito. Patawarin mo ako dahil hindi ko naamoy ang katotohanan. Mas pinaniwalaan ko ang amoy ng lansa kaysa sa amoy ng puso mo. At yan ang pinakamalaki kong pagkakamali. Ang mga luhang kanina pa nagbabantang tumulo sa mga mata ni Diwa ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng paglaya. Pinapatawad na kita, Agos. Bulong niya. Matagal na. Niyakap siya ni Agos, isang yakap na iba sa lahat. Dama niya ang bigat ng pagsisisi nito, ang lalim ng pagmamahal, at ang pangako ng isang bagong simula. Niyakap niya ito pabalik. Isinubsob ang mukha sa dibdib nito. Nilalasap ang pamilyar na amoy ng kanyang asawa. Isang amoy na hindi na niya muling pagdududahan. Hindi na sila perpekto. Ang kanilang pamilya ay may peklat na. Ang tiwala nila ay nasubok hanggang sa pinakadulo. Ngunit ang natira, pagkatapos ng apoy, ay isang bagay na mas matibay, isang bagay na mas totoo. Kinabukasan, maagang nagising si Diwa. Pagbaba niya, naamoy niya ang halimuyak ng bagong timplang kape. Naabutan niya si Agos sa kusina, nakatayo sa harap ng coffee maker, nakangiti. Good morning. Bati nito. Iniabot sa kanya ang isang tasa. Good morning! Sagot ni Diwa. Tinatanggap ang mainit na tasa. Tumayo sila roon ng ilang sandali. Sa katahimikan ng umaga, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa kanilang bintana. Ang hangin ay hindi na mabigat. Ang amoy sa loob ng bahay ay hindi na amoy ng kasinungalingan o takot. Amoy kape. Amoy ng bagong pag-asa. Amoy ng isang bagong umaga. Nagkatinginan sila sa ibabaw ng kanilang mga tasa. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang kanilang mga ngiti ay umabot sa kanilang mga mata. Totoo, walang bahid. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Agos at Diwa. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na pundasyon ng isang pamilya ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang kakayahang harapin ito ng magkasama, ng may buong pagtitiwala. Ang pinakamahalagang aral na kanilang natutunan ay ang pag-uusap at pag-unawa ay mas mabisa kaysa sa anumang lihim na itinatago sa dilim. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni na Agos at Diwa? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan
At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.